Ibig sabihin, kahit na sinasabi na panahon ito ng Renaissance, may mga mababago dyan eh. Kahit na restoration dito ng karunungan sa Middle Age ay mas malalawak ang mga kaalaman ng nasa last days, ano? Sang-ayon ba tayo? Ha? Yan ang sinabi ng Bible eh, na lalago sa kaalaman. Sa huling mga araw, higit na lalo na. Praise the Lord. Tuloy-tuloy ko lang, ano? Ito. Yan. Meron na. Yun. Eli, huwag maingay. Sasalita si Lolo. Praise the Lord. Salamat. Ingatan tayo. At sabi nga, lahat daw ng naisin natin ay susunod kapag inuna natin siya. Tama? Ha? Ayun ang susi para bumuti ang buhay natin. At napakalapit na, konting pagtitiis na lang mga anak. Kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, sundin na lang natin. Dahil sa buhay na ito, yung pangako niya, kung tatalimahin natin siya, andun lang sa likuran di ba? Basta ang lakad mo para unahin siya, paglingkuran siya, di ba? Ang buhay natin ito, hindi na ito para sa atin para ito sa iba na. Dahil tayo'y sinasakdal na lamang ng Panginoon, di ba? Samantalang yung iba nangangailangan pa ng kaligtasan. Di ba? So, say amen? So, yun, bahagi ng buhay natin na ipagamit sa Panginoon ng ating mga sarili para yung iba naman. Yung sa mga matatanda, may dalawang bagay, maaaring inilagay sila ng Panginoon doon sa mangmang na dalaga. At least dalaga, di ba? At least birhen. May kaligtasan. Kaya lang, pagka pinag-usapan ng pagiging bride, ay hindi sila na-qualified. So doon pa lamang sa umpisa, dahil ang Panginoon ay may foreknowledge kung sila ba ilalagay sa bride o ilalagay sa mangmang, sa foolish virgins. At sabi ko nga lagi, ang magiging tanda ng pagiging wise virgin, ay yung patuloy at patuloy siyang binabago. Amen? Yung attitude, yung karunungan, kaalaman, at yung revelation, patuloy siyang tinuturuan ng Panginoon. Amen? Kasi itong Biblia, hindi naman ito dumating sa kalooban ng tao. Kaya itong Biblia natin, kahit anong gawin mong pag-aaral dyan, hindi ka makakatuklas ng liwanag kung hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang gusto ko lang sabihin, mga anak, sa karanasan ko buhat pa ng una. Dahil ko naging magagaling na pastor at mga pioneer na pastor, yung mga naging pastor ko. Pero kung hindi rin bubuksan yung karagdagang liwanag para lalo pang magliwanag, hanggang doon ka na lang. Habang ang kaalaman at karunungan ay lumalawak.
So, say amen. So, siyempre, parang computer lang yan. Kapag ang computer mo, mababa na, at hindi mo in-upgrade, ibig sabihin, hindi na siya makakahabol sa taas ng ng mga quality ng mga application, Amen? May mga application na siya na hindi niya mabubuksan kasi yung knowledge niya, hanggang doon na lang yung computer na yun Pero kapag ina-upgrade, kahit may dumating na mga bagong design, nakakasabay. Amen? Nakakasunod siya. So, ganun din sa ating pananampalataya na kapag nag-upgrade tayo, nag-aaral tayo sa Panginoon, ay pangako niya na tuturuan niya tayo. Shall we say amen? Pero kung ang isang tao ay sapat na sa kanya yung kaligtasan niya, ibibigay naman yun di ba? Amen? Pero para sa akin, napakagandang mag-aral sa Panginoon Dahil kapag nag-aral ka sa Kanya, maraming bagay na hindi mo alam na lalo magpapatibay sa pananampalataya mo. Alam niyo ba yun? Lalo kang tumitibay. Kahit yung mga kaganapan sa lumang tipan, yung kaganapan sa presenteng panahon, tumitibay ka Yung pananampalataya mo parang lalong, yung ugat niya lalong lumalalim. At yan ang paraanan ng Panginoon para hindi tayo matinag. Yung ugat ng ating pananampalataya ay lalong lumalim. Darating ang pagsubok, hindi natin yan papansinin pa, di ba? Amen? Dahil alam natin na yan ay pagsubok na paulit-ulit na lamang. Pero yung karunungan ng Panginoon, yung kaalaman, yung revelasyon, yun ang totoong pagpapala na pinapadaloy ng Panginoon. Dahil God is all-knowing at punong-puno siya ng kaalaman at karunungan at gusto niyang ibahagi sa atin yan bilang mga image and likeness of the living God. So, say amen? Ayan, kaya nga, hindi na tayo kailangang magtanong doon, bakit may mangmang at merong matatalino? Tayo ng Diyos na maging mangmang tayo. Dahil kapag mangmang ang isang tao, tuturuan niya di ba? Na huwag magsasayang ng bawat kaalaman na ibinigay ng Panginoon sa silong ng langit. Dahil kung titignan mo sa dami ng marurunong ngayon, ba sa talent, huwag na lang yung sa politiko kasi ibang talent meron sila Yung ibang knowledge, science, technology, o kaya yung pati sa music, nakikita natin na ang God ay punong-puno talaga ng karunungan, hindi maubos karunungan niya. Tapos, amen? At gusto niya na maipartake sa atin yan, maibahagi para dahil nga tayo ay wangis at larawan niya. Tapos, amen? Kaya huwag tayong mapapagod, huwag tayong magsasawa, umalam na mga bagay ng Panginoon Diyos. Kaya salamat na tayo ay patuloy na ginagabayan at tinuturuan ng Panginoon sa kanyang mga salita. At salamat din pala na meron na naman tayong imbitasyon. Ito na naman tayo. Pinasasalamat ko to kasi ayoko mag-period sa mga tao di ba? Kasi meron namang pagbabago di ba? Normal lang ang tao hindi pa nakikita yung kanyang ministry. Kasi hanggat hindi mo pa nakikita yung ministry mo, patuloy kang hahapay-hapay Alam niyo ba yun? Alam natin, pagdating sa fivefold ministry ay merong dalawang
pundasyon dyan. So, say amen. Recognition lang ang kailangan. Pag na-recognize mo na mayroon palang dalawang pundasyon at hindi mo maarok yung mga bagay na ibinibigay, hindi ka pa makaunawa, hindi ka pa makaalam ng mga malalalim na bagay ng Biblia, meron naman dalawang pundasyon, apostles and prophets. Amen? Ang punan lang kasi dito, pagpapakumbaba At yung mga tao na kapag na-recognize na nila ito, ayun lang, magpapakumbaba lang. At ang maliwanag na sinasabi ni Brother Jackson, kapag dumating ang totoong fivefold ministry, hindi matatanggihan ng mananampalataya yung kanilang ituturo. So, say amen. Yun ang kagandahan. Dahil kung ikaw ay totoong nagsasaliksik at may dumating na liwanag sa harapan mo, at dahil naghahanap ka ng liwanag, matutuklasan mo na lang na hindi ko matanggihan yung liwanag na dala ng mga taong ito. So, say amen. Doon ang tao ay masusubok kung siya ba'y magpapakumbaba o mananatili sa kanyang kamangmangan. May mga tao kasi na ay matuturuan di ba? Alam niyo ba yon? Yung mga taong ayaw matuturuan. Labagamat ang karunungan nila ay ganun lang. Pero meron namang mga taong matataas, marurunong talaga. Handa naman sila magpaturo, di ba? So, say amen? Handang matuto. Handang magpakumbaba. Dahil yung susi kailangan nating magpakumbaba para maturuan tayo ng Panginoon. Hindi natin kayang arukin ang lahat ng karunungan ng Diyos. Kaya kapag ang Panginoon may ginagamit na tao, halimbawa, maging gusgusin man yan, o parang walang alam, walang pinag-aralan, pero pagka nagbubuka ng bibig ng kapahayagan ng Diyos, magtiwala lang tayo, magpakumbaba lang tayo. So, say amen. Dahil yan ang ginawa ng Panginoon. Maski sa lumang tipan, makikita natin, hindi basta hari ay ginagamit, kundi mga mabababang uri, mga propeta. Pero yung mga propeta na yun, ginagalang yun. At kinatatakutan. Dahil alam nila, ito ay nagmula sa Panginoon. Shall we say amen? Sige po, yubuko muna tayo at manalangin tayong uli. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, ay salamat sa pagkakataong ito at patuloy kami na sa harapan mo ay nag-aaral ng iyong mga salita. Naway, bigyan mo kami ng desire upang matuto kami na patuloy, Panginoon, sapagkat ito ang sinabi mo na kami mag-aral sa iyo at kami samahan mo, Panginoon. Hindi kami limitado, Panginoon, at ikaw ay puno ng karunungan at kaalaman. Kaya nais namin na turuan mo kami sa buhay na ito na habang papalapit na ang panahon ng iyong pagparito upang malirip namin ang mga bagay na ginagawa mo sa buhay na ito, Panginoon, at hindi kami mabibigo sapagkat ikaw ay magpapahayag sa bawat isa sa amin at bigyan mo kami ng kapakumbaba ang loob upang makaunawa. Salamat po, minsan pa, patnubayan mo kami sa aming pag-aaral sa umagang ito. Sa pangalan ni Yahushua, ang aming Mesaya, ito po ang aming salamat dalangin. Amen. At amen. Father Johnson, parang nag-e-echo. Ito ba? Nadodoble? Hello? Speaker? Sige po. Kaya niyo ba yun? Parang may echo. Pero kung okay naman sa inyo, di okay na rin sa akin. So, marami sa mga
mga kapatid sa end time, lalo na sa end time, ay naniniwala pa rin na talagang mas malinaw itong version ng Biblia, no? Ang King James, ano? Maraming ganun ang paniniwala. Pero tandaan natin ay ang karunungan sa uling mga araw ay lalago. At ang King James, kung titignan po natin, ay dumating 1611. Yung translation na yan, ng tinawag na authorized version, na ang nagpasimuno ay yung si King James mismo. Amen? Na ang layunin, dahil nakikita nila ng mga haring ito na powerful ang salita ng Panginoon. Kaya naisipan nila na pwedeng maging tools o tool para dahil sa takot sa salita ay maaaring makontrol ang kaharian. So, say amen. So, naging maling motibo, no? Amen? Parang yung panahon lang natin ngayon, kumpara lang natin. Halimbawa, yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Pinangangaral nila, nagsisigaw sila kahit saang dako, sa radyo, sa TV, sa kalye, kung saan-saan man, na ang layunin pakinabang. Ang layunin ay makontrol ang tao. So, say amen? So, gano'n, yung motibo ng mga hari sa panahon na yon. Motibo yung control at kung ano-ano pa na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero Biblia ang gamit, no? So, say amen? Kaya nga ito, may black horse tayo dito. Nangangaral ng Biblia yan. Amen? Pero may dala siyang timbangan. Amen. May dala siyang timbangan. Pagka binigyan ka ng Acts 2:38 o Matthew 28:19, magbayad ka. Tatapatan mo yun. Amen? So, ibinibenta. Pero, ang layunin ng Biblia ay kaligtasan at ang matuto tayo sa katotohanan. So, yung King James na inakala natin, no? Na ito na yung Biblia na talagang dapat nating tuunan. Kailangan pa nating matuto sa Panginoon dahil yung hari nga nito na isa sa nag-edit, may mga may mga itong King James, basahin ko lang yung patungkol dito sa King James. Sabi dito 1611 siya, tinawag siya authorized version. Kasi bakit tinawag na authorized, kasi pinagbabawal ngang galawin yan, di ba? Say amen? Ang batas dito sa Biblia, dahil ayaw ng hari o mga hari na namumuno na matuto ang tao, di ba? Asan ba ang karunungan ng tao? Nasa Biblia, di ba? So, pinagbawal ang pagbabasa nito hanggang sa punto na itong King James ay naisipan nga salin ng English version na tinawag na authorized version. Ibig sabihin sila lang yung autorizado. Sabi sa amen. The translation now generally used by the English
speaking people, made by 47 scholars under the authorization of King James the First of England. May kaibahan doon sa mga nauna, di ba? Yung iba, mga writer. Ayan, yung original manuscript, ano? Nakita ba ninyo? At nasa ilalim. Yung original manuscript, undated niya 150 BC to 100 BC. Yung 1500 BC, kanino to? Panahon nito ni Moises. Shall we say amen? Siya ang sumulat ng 5 aklat. Agree tayo? O hindi pa? Hindi pa natin alam. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy at Numbers. Si Moises ang sumulat nun, ano? Kaya ang original, pag sinabi natin original, ito yung una. Amen? Kaya yung original manuscript ay dated 150 BC to 100. Ano naman yung 100 BC na yon? Yung Book of Revelation. Shall we say amen? Dito na yon. AD na pala, 100 AD. Tama? From Moses to Apostle John. Yun ang ibig sabihin nila, di ba? Yung sa original manuscript na yan. So, yun lang dapat magiging basis natin. Shall we say amen? Dahil minsan lang pagsulat hindi naman paulit-ulit yan na isinusulat. Kaya ang sumunod na copies na lang noon, dahil naluluma yung original, napupunit, nawawala, nasisira, unti-unti nilang ginawa ng kopya yon, yung tinatawag na early copies. Ayan, sumunod doon, ano? Yung codex na yon, Alexandrinos, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, panahon na yan ng 425 to 330 AD na. Ibig sabihin sa panahon na ni Brother Johnson, ng mga panahon na ni ng mga mga Emperor of Rome, di ba? Doon na sinasagawa yung tinatawag na early copies. Base pa rin sila sa original. Pero tignan natin kung nagawa ba nila na isalin ito ng tugma, dahil nga unang-una yung pinag-aaralan natin ng nakaraan patungkol sa pangalan, dahil from Hebrew to sabihin natin Latin, magkaiba ang kanilang alpabeto, di ba? Shall we say amen? Kaya yung pagsasalin, may mga slight na magiging problema doon. Lalong-lalo na pagdating doon sa pangalan. Kapag binago mo, in-interpret mo yung pangalan ng Almighty, maiiba na. Shall we say amen? Yun ang pinaka-delikado na maililihis po ang tao. Kaya ang nangyari, ang ginawa ng King James, nakita natin ang layo na 1611 na siya. AD to, AD. At yung ang ginawa niya, instead yung actual personal name of Yahweh, Opia pala, ay ginamitan lang niya ng yung una ay Jehovah, na nagbase siya sa Vulgate. Jehovah. Yun pala ang unang-unang
pag sabihin natin parang replacement doon sa isang pangalan na hindi nila mabigkas, na ayaw na nilang banggitin at dumating ang punto na hindi na nila mabasa. Pero ang alam natin, yung pagpupuri na yan ay hindi nawawala, ano? Shall we say amen? Yung hallelu meaning praise ye or praise you, yeah. Hindi nawawala yon, ano? Shall we say amen? So, doon lang tayo nagbase para makita natin kung ano talaga ang tamang pagbigkas doon sa name na yon, na hindi nila magawang maisalin, ano? Iba-iba ang kanilang pananaw. Ginawa nilang Adonai at ginawa nilang Elohim na lang para mas tiyak tayo. O kaya Lord. So, yan ang ginawa ng King James ngayon, ano? O, nung una, ginamit din niya yung mga nauna, Jehovah. Hanggang sa dumating ang punto na ginawa ding Lord. Kaya itong King James, meron yatang 3 o 4 na translation na version siya. Johnson, tama ba? May King James Lite. Ito, New King James. Sa taas, nakikita ninyo, 1982, di ba? Tapos meron pa siyang King James 1611, meron din siyang revised 1881 naman. Nakita ba ninyo? Yung nakapatong doon sa King James. So yun yung mga version niya. At yung New King James Version. Meron pa nga isa yung King James Lite doon sa computer naman yun. So yun, ang ginamit niya instead na yung tetragrammaton na kapag binigkas yan ay Yah. Unang ginawa niyang Jehovah, then ginawa niyang Lord, English version ng Adonai. Yung Adonai kasi Lord sa wikang Hebreo, at sa Greek naman ay curious o curious. So, ganun na nangyari. Kaya, kung babase tayo, yung sinasabi ng Biblia na in that day there shall be one Lord, and His name one. Isa lang. Diba? At yung isang pangalan na yon na ipakikilala, ipapaalam sa mga mananampalataya para magkaroon sila ng one consent sa pagpupuri. Shall we say amen? Na kung kaya't makikita natin sa ating mga posts ng iba't ibang mga mananampalataya, kahit anong simbahan na puntahan mo, baguhin man nila yung pangalan, di ba? Still yung pagpupuri sa kanya ay na-maintain, di ba? Amen? Yung hallelujah. Na-maintain na yon from Old Testament. At kahit anong version, binago-bago lang nila na yung spelling. Minsan, meron pa ngang hallelujah . Nakakita akong, meron ba kayong alam? Hallelujah, yun ang ginamit. A naman, hallelujah. Tapos, merong hallelujah. Di ba? Kapag binigpas mo, iba na. Kaya napakahalaga na
Ah, itong version na ito na sinikap natin na alamin, ano? Itong international research. Dito tayo. Ito, no? Institute for Scripture Research. Kaya ito yung sinasuggest ko sa inyo na install ninyo. No? Libre naman ito, no? Pag in-install nyo yan, libre yan. Pagkatapos, kung gusto nyo pang i-upgrade yan, pwede nyo i-upgrade yan. Marami pa kayo may install na kahit walang bayad pa yon. Hanggang sa magkaroon kayo na itong The Scripture 2009. Kasi dalawa yung nila yung kanilang version 1998 tsaka yung bago ngayon yung 2009. So ito sabi nila dito, our mission, sabi dito, the Institute of Scripture Research, yan yung ISR, is not for profit organization registered in South Africa with the purpose of spreading the truth of the Scripture, the word of Yah, to the world through ISR's various publications. So yun ang layunin nila, no? Ang totoo, libre itong binibigay, di ba? Nakita ba ninyo kung ilang mga version ng Biblia doon na sinaksak niya doon sa application. Pero itong the Scripture, ito yung nakita natin na talagang may malasakit. Unang-una, ang pinagmalasakitan nila ay yung proper name. Ayaw nilang baguhin yon, di ba? At merong mga translator doon, kung ilan yung translator, mga 7 yata, merong isa doon, o ilan sa kanila, ang may malasakit at may unawa na yung binasihan nga niya ng pangalan, dahil lahat ng pangalan sa silong ng langit at sa lupa, kumukuha sa kanyang pangalan, ano? So, kaya makikita doon, almost 6,800 mahigit yung salitang Yah. Kagaya nga ni Netanyahu, di ba? Shall we say amen? Netanyahu ay Seya, Elia, yun ang naging kanilang kaisipan. Ganon din yung pangalan ni Joshua, dahil wala namang letter J. Tama? Kung wala ang letter J, di ano yan? Di Yahushua lalabas, di ba? So, ganon din kay Kristo. At hindi naman pwedeng ang maging pangalan niya Joshua. Hindi naman pwedeng ganon di ba? Joshua, di ba? Kasi wala naman letter J nga sa Hebrew. Nung nangusap siya kay Pablo, wikang Hebrew siya nagsalita, di ba? Nung tanongin ni Pablo, sino ka baga, Panginoon? Sumagot siya, akong si Yahushua na iyong pinag-uusig. Wikang Hebrew yun. Ngayon, kapangalan niya si Joshua, di ba? Si Yahushua. Nang sila'y, yung mga yung mga Israelitas ay tumawid sa river Jordan bilang tagapagligtas ni Israel. Tama? Type si Joshua ng ating Panginoong Hesukristo na atin din naman tagapagligtas. So yung Joshua na yun, Yahushua. Maski mga Hudyo, yan ang gamit nila, Yahushua. Meron naman, ginagawa nilang Yeshua. Kasi bumabase pa sila doon sa isang panahon na sila'y under captivity na nagamit yon. Pero sa original tayo pupunta, mga anak. Yung tetragrammaton na yan na binibigkas na Yahushua.
Yahshua. Yun ang name of the Redeemer. Dahil pag sinabing name of the Redeemer, Yah, yung name ng Creator, name of the Father is Yah, yung Shua, meaning salvation, or Redeemer, or Yah is salvation. Idinuktong doon sa proper name. Kaya si Joshua o si Yahshua at ang ating Panginoong Jesus, sabi ni King James, ang pangalan niya ay Yahshua. Dahil sabi ng Panginoon, I have come in my Father's name, and you receive me not. And whosoever cometh in his own name, him you will receive. Diba? Ibig sabihin, literal na pangalan yon na tinatanggap nila. Tama? Amen? Pero siya, naparito siya, literally, ginagamit niya yung pangalan niya ng kanyang tatay. So, say amen. Kaya nga, ulitin ko lang ito, kasi meron sinasabi ang Panginoon na in that day na ipapahayag niya yung kanyang bagong pangalan. Tama, hindi pa natin alam yon. Ang question kasi, bakit magpapalit siya ng pangalan? Di ba? Kasi nga, yung pagparito niya, naparito siya para ipakilala ang Ama. Sabi sa amen. So, napakahalaga niyan. Maski si Moises ay tinanong niya yung espiritu na yon na nangungusap sa kanya. Ano ang pangalan mo? Kung magtatanong sa akin ang mga kapatid kong Israelita. Sumagot ang Panginoon. Di ba? Yung tetragrammaton na yon. Amen? Ha? At sabi pa niya, sa'yo kulang unang ipinaalam yan. Pero kay Jacob, kay Abraham, at sa mga nauna sa'yo, hindi ko ipinaalam yung pangalan na yan. Kundi tinawag lamang nila akong Elohim. So, say amen. Ibig sabihin ng Elohim, makapangyarihan sa lahat. Dahil si Moises ang susulat di ba? Kaya pinahalagahan ni Moises yung tetragrammaton na yon. Dahil yun ang name of the Creator. Tama? Name of the Father. Kaya nung si Jacob, minsan tinanong niya, sino ka baga? Ano ang pangalan mo? Hindi siya sinagot Ang sinabi lang niya, Elohim. Hindi niya sinagot yon. Pero pagdating kay Moises, sinagot niya. At sinabi niya na, sa'yo ko lang ipinaalam yung pangalan na ito. Kasi Moises ay type ng ating Panginoon Jesucristo. Dumating ang kautusan kay Moises. So, importanteng maisulat niya yung kautusan. Tama? Na maililista doon kung ano yung kanyang proper name. Ngayon, pagdating naman ni Yahshua, ating Panginoon at tagapagligtas, sabi niya, I have come in my Father's name. Ibig sabihin, God or the Creator became a Redeemer. At yung pangalan na yon, na Yah, ay nakakabit na yung salitang salvation. Yahshua. At yun ay pinangalan sa kanyang bugtong na anak. I have come in my Father's name. Hindi na ako babasa kasi noong nakaraan, dahil na natin binasa, at ang dami pa akong nakita. Mamaya babasa rin ako paunti-unti. Pero ito lang yung mga concern ng mga translator nito kasi napakahalaga nito, di ba? Kasi tignan nyo na lang, yung King James nasa gitna na natabunan na. Tama? Natabunan na siya. Itong mga pagdating ng Vulgate, tingnan natin ang Vulgate,
Ayan. 400 AD. Latin Vulgate. Hindi ko makita. Tabi ng King James. So dito na lamang nakikita ninyo itong itong pababa yung King James pababa nandiyan yung Bishop Bible. Sa Bishop Bible ito 1568 mas nauna siya yung Bishop Bible. So 1568 prepared under the direction of the Archbishop of Canterbury during the reign of Elizabeth, mainly a revision of the Great Bible. Ito na sa baba. Although somewhat dependent upon the Geneva version used chiefly by the clergy, not popular with the common people. So ito. Hari na 1560 at makikita natin dito yung mga nauna kagaya ni Wycliffe. Ibig sabihin from Latin, nauna kasing i-translate sa Latin, Tapos sikap sila na ma-translate sa English version ngayon. Kaya yung pinakauna, etong si Wycliffe, 1320, si John Wycliffe. At kinilala ito bilang martyr, di ba? Ito yata Johnson yung sinigaan, sinunog hanggang mamatay siya, dahil sa pagta-translate lamang ng Biblia. Ibig sabihin, meron siyang malasakit sa katotohanan. Tama? At gusto niya maipaalam sa mga English speaking people patungkol sa Vulgate na hindi naman nila maintindihan dahil Latin lang ang nakakabasa. Di ba? At ang Latin Vulgate, alam natin, hindi pa rin siya masasabing maasahan kasi meron pang mas matanda sa kanya di ba? Dahil kapag nag-iba na ng version, may mga maiiba na rin doon. Di ba? Lalo-lalo na sa pangalan. Shall we say amen? Yan, Latin Vulgate. So, ibig sabihin, itong Vulgate na ito ay wikang Latin o Romance na. 400 AD, panahon na ng emperor ito. Shall we say amen? Yan. Hinahanap ko yung Vulgate. Yung makita. Baka may ibang name dito. Tuloy lang natin. So, isa dyan si John Wycliffe na nag-martyred. Sinundan ni William Tyndale. Ayan, 1525. Mga nauna yun, English version yung tinutukoy ko, galing sa Latin. Dahil yung early copies nito, yung pinakamatanda na kinuha doon sa original manuscript ay nandoon sa Vatican Sila nagtatago nito, di ba? Yung codex na to, Alejandrinos Vaticanos Sinaiticus, nandoon niya sa
Vatican. Basahin ko lang ito para magkaroon tayo ng idea, no? In the above drawing is shown the gradual development of the English Bible, ayan, no? As well as the foundations upon which each successive version rests. We are living in an age of printing. It is hard for us to realize that when the books of the Bible were originally written, there was no printing press to multiply the copies. So, isang kopya lang. Kapag ka-original tayo, isang kopya lang yan, di ba? Pero masisira yun. Pag nasira yun, paano na tayo? Di ba? Kaya, habang hindi pa nasisira yun, ginagawa na nila ng kopya. Yun ang layunin. Each copy must be made slowly, laboriously by hand. Minamanual pa rin nila ng una yon. Under this condition, it was inevitable that many ancient books should be lost. Hindi yung maiwasan na may mapunit, may mawala. This largely account for the fact that all the original manuscript of the Bible have perished. Kaya nga makikita natin yung old manuscript, ano? Pinatungan na ng early copies, di ba? Early copies na. At doon sila nagbabase ngayon, doon sa early copies na yon. So, kung may mawawala man, kung the same thought, wala namang problema, di ba? Shall we say amen? Pero kung yung proper name ang mawawala, mahirap yon, di ba? Shall we say amen? Kasi sabi doon, in that day, there shall be one Lord, and His name, one. At hindi siya nagpalit. Kahit nang sumulat si Juan ng Book of Revelation, hindi nagpalit ng pangalan ng Panginoong ang Ama sa langit. Hindi nagpalit ng pangalan. Pero si Yahushua, sabi niya, may bago siyang pangalan. Shall we say amen? In that day, there shall be one Yah, and His name one. And whosoever shall call on the name of Yah shall be delivered. So ito daw ang tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. So napakahalaga ng pangalan na yun na ibinigay sa silong ng langit eh. Shall we say amen? Ha? Dahil kapag ibang pangalan, mga anak, mare-recognize kaya. Dahil ang pinapahalagahan ng Panginoon, yung mga taong nag-aral sa Kanya, natuto, nag-upgrade. Naintindihan niyo ibig sabihin? Wise in other word. Tama ba? Kasi ang diablo, pinipilit niya eh. Ang pangalan niya ay ganito, Jehovah. Hindi naman ganun yung pangalan niya eh. Nag-insert na lang sila doon. Tingnan niyo to. Ayan, oh. Spelling of Tetragrammaton and connected forms in the Masoretic Hebrew text, vowel points in red. Yung vowel, yung red pala na yung vowel yun. Isiniksik nila yun. Yung YHWH intended to be pronounced as Adonai. Ginawa nilang Adonai yon. Pero pag bumaba ka, yan, yung susunod na, yan, pag bumaba ka, Adonai with its slightly different vowel points. May mga vowel points. Yan ang pagbasa ng Adonai. Pero yung original, makikita niyo yung kulay itim na yon, iba sa letra nito, yung sa baba. So, say amen? Na ang inilagay nila sa pangalan na yon, instead ng yung Tetragrammaton na original, pinalitan nila ng Adonai. Ang problema, yung salitang Adonai pala, may sariling spelling din yun. Di ba? Nasa baba nga yan.
So, ganoon din dito sa baba. Yahweh intended to be pronounced as Elohim. Alam natin yung Elohim, ito ay attributes. Tama? Ibig sabihin ay Almighty. Shall we say amen? Makapangyarihan sa lahat. Marami siyang katangian na masasabi na siya ay pinaka makapangyarihan. Pero hindi ibig sabihin na yung Elohim na yan ay plural form na sinasabi ng mga Trinitarian. Plural in attributes yun. Tama? Shall we say amen? Elohim, makapangyarihan sa lahat. Plural in attributes, not plural in His yung kanyang pagka-Diyos. Hindi siya, God is singular. Isa lang There's only one God di ba? Kaya ang interpreto ng mga Trinitarian ngayon dyan, yung plurality ng Elohim. Pero yun ay hindi nila naintindihan. Yun ay plurality ng kanyang attributes. Kaya nga ang attributes na ipinakilala ay Yah became salvation. Became a Savior. Shall we say amen? Bawat pagpapalit ng pangalan ay tagumpay sa Panginoon yun. Idinuduktong niya. His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God. Yung name of the Redeemer yon. Amen? Ipinakikilala niya. Kaya nga maraming nalilito dyan kita mo, si Kristo, yung anak ay Diyos. Tingnan mo yan, His name shall be called Everlasting Father, the Mighty God. Kaya dyan ang debate ngayon. Dahil sa lack of understanding. Intindihan natin. Pero kung liliripin mo yon, siyempre magiging katanungan nyo, paano naging Diyos yung bata? Sabi sa amen. Wala namang batang ipinapanganak. Tama ba? Pero kung titignan mo, susuriin mo maigi, His name, sabi doon. His name shall be called Wonderful, Counselor, the Prince of Peace, the Everlasting Father, Mighty God. Doon sa pangalan na yon, na ipinangalan sa kanyang bugtong na anak. Kaya sabi ng Panginoon, I have come in my Father's name. I am come in my Father's name. Naparito siya sa pangalan ng kanyang tatay. Pero tignan niyo yung Revelation, babalik ko lang gusto ko lang na diinan natin ng konti ito, Ayan. Revelation. Chapter 3, verse 12 ba yan? Ayan. Ito ay sulat ng Panginoon sa Church of Philadelphia, Sabi dito, He who overcomes, I shall make him a supporting post in the dwelling place of my Elohim. Pag sinabing dwelling place, God is Spirit, di ba? Amen? At siya mananahan sa kanyang mga anak. Kaya itong dwelling post na ito yung spiritual Jerusalem, He who overcomes, yung magtatagumpay dito, sabi niya, I shall make him a supporting post in the dwelling place of my Elohim. Pag sinabing my Elohim,
ang nagsasalita pala dito, walang iba, kundi si Yahushua. Tama? Kasi may Diyos siya, di ba? Amen. At itong bagay na ito ay pinapasulat niya kay Juan. Diyan, isulat mo ang mga bagay na ito na sasabihin ko at ipadala mo sa mga simbahan, sa Efeso, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at sa Laodicea. So, isa ito sa sulat. Para ito sa Laodicea. Ha? At ang ganda ng pangako, He who overcomes, I shall make him a supporting post. Hindi naman pwedeng, kung ililiteral mo to, hindi naman pwedeng tao ka, tas gagawin kang poste. So, say amen. Naintindihan natin? Ibig sabihin lamang nito, spiritual application po ito. Na yung dwelling place ng Panginoon Diyos, walang iba kundi yung mga anak niya. Dahil sabi nga ng it's eternity, ang Panginoon Diyos ay sa lahat-lahat. Naintindihan natin? Namamahay siya sa bawat anak na kanyang tinanggap. Supporting post in the dwelling place of my Elohim. And he shall by no means go out. Hindi na. Wala nang power. Ang pandaraya ng diablo sa iyo. Hindi ka natatablan ng kasalanan doon, ano? He shall by no means go out, and I shall write on him the name of my Elohim. Ito. I shall write on him the name of my Elohim. Sabi say amen. Yung name of the Father. And the name of the city of my Elohim. The renewed Jerusalem. Yung bagong Jerusalem. Which come down out of heaven from my Elohim. Ibig sabihin, hindi na ito yung lumang Jerusalem na ginawa ng tao. Amen? Kundi, New Jerusalem na pinamamahayan ng Panginoon Diyos. Tayo yun, namamahay siya. At kay Kristo, nasa Kanya yung fullness of the Godhead, the firstborn among every creature. Nasa Kanya yung fullness. He is the image and likeness of the invisible God. So tayo yung image of God din, tama? Kaya lang, ang kaibahan natin sa Kanya, kasi naging Savior siya di ba? Tama, through His blood tama? Tayo, naging Savior ba tayo through our blood? Hindi Umasa lang tayo sa panganay di ba? Kaya nga, iginagalang natin siya bilang panganay sa lahat ng mga magkakapatid. Sabi sa amen. Na ang Panginoon Diyos, with all the fullness, nasa Kanya. Kaya nangungusap siya Kung ano ang attributes ng Ama, sinasalita niya. I am the Alpha, the Omega, the beginning and the end. Sa Hebrew, Aleph and Tau yun. I am the Aleph and the Tau. I am. Yung mga I am na yun, hindi pangalan yung I am Yung I am that I am, ulitin ko lang para sa mga bagong nakapakinig nito. Yun ay nagpapaprophesy ang Panginoon sa panahon ng pagparito ng kanyang Redeemer. Dahil ibinigay ng Ama ang kanyang pangalan sa kanya, at si Moises naman sa panahon na yon nagtatanong, ano ba ang pangalan mo para masasabi ko kay Israel? Sumagot ang Panginoon, I am that I am. Ito. Bakit yung Old Testament hindi nakalagay doon? I am said, hindi ganun Ang ginagamit talaga yung tetragrammaton Tama? Bakit ganun? Prophesying yon sa pagparito ng ating Panginoon. Emmanuel.
meaning God with us. Amen? Yung presence of God with all the fullness nasa Kanya, namamahay sa Kanya, nangungusap sa Kanya. I am the resurrection, I am the living bread that coming down from heaven. I am the life, I am the way, I am the door, I am the great shepherd. So yun, I am the Aleph and the Tau, the beginning and the end. Yung mga I am na yun. I am that I am. Tumuturo yun sa ating Panginoong Jesucristo. Pero, sa panahong ito, sabi dito, no? Kasi panahon ito ng New Jerusalem. Tama? Ibig sabihin niya, nasa eternity na yung kwento. Tama? Kasi sabi niya, he who overcomes, ibig sabihin, nag-overcome na. Tama? I shall make him a supporting post in the dwelling of my Elohim. Dito yun. Dito na sa eternidad yun. And he shall by no means go out, and I shall write on him the name of my Elohim, and the name of the city of my Elohim, the renewed Jerusalem, which comes down out of the heaven from my Elohim. May Diyos si Kristo di ba? Amen? Bakit sinasabi ng iba siya na rin yung ama, siya na rin yung anak. Pero dito, makikita natin dito, yung ama hindi nagpapalit ng pangalan. Shall we say amen? Sino nagpalit? Ano yung binago? Yung pangalan natin, binago. Yung lumang Jerusalem, binago. Shall we say amen? Ano pa? Yung pangalan ng bugtong na anak, binago. Nakita natin? Sabi dito, and I shall write on him the name of my Elohim, and the name of the city of my Elohim, the renewed Jerusalem, which comes down out of the heaven from my Elohim, and my renewed name. Naintindihan natin? Si Kristo pala magpapalit ng pangalan sa eternidad. Tama. Renewed madali naman siguro maintindihan yan. Tama. Kaya nga sinasabi ko, kailangan maging aware tayo sa bawat nababasa natin. Hindi yung binasa natin, pinalagpas natin. May mahalagang mensahe pala. Shall we say amen? At isa pang maganda, ito. Sa bawat iglesia, itong payo sa verse 13, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. Makailang beses na sa pagtitipon natin, mga anak, hindi ba, nandito pa si Brother Ariel, sabi pa ng Espiritu kay Sister Marlene, itong gusto ko, mga anak ko, na ako'y purihin ninyo sa aking pangalan. So, say amen. Yung unang narito si Brother Ariel yun, At nangusap ang Panginoon sa ating kalagitnaan at pinagdidiinan niya, purihin ninyo ako, mga anak, sa aking pangalan. Shall we say amen? So, ibig sabihin, natupad ito. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches or assemblies. Shall we say amen? Na kapag ka nangusap pala ang Panginoon sa kalagitnaan natin, huwag natin sayangin yon. Dahil kung namali man ang interpretasyon ng translator, nangungusap naman ang Panginoon. Tama? Gusto ko, mga anak, purihin ninyo ako sa aking pangalan.
Makailang beses na yan na sinabi. Tama ba? Yan ang nakakalungkot kasi ang akala ng karamihan, lalo na nasa end time, ang pangalan ng ating tagapaglikha ay Jehovah. Dahil kinopya nila sa unang King James, ano? Jehovah ang ginamit ni ni King James eh. Then naging Adonai. In English ngayon niya naging Lord na. Na hindi naman yun Lord name, kundi attributes. Tama? Ha? Ang gusto ng Panginoon, purihin siya sa kanyang pangalan. Kaya yung salitang Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Maski Hapon in Czech, ginagamit yan eh. Israelita, ginagamit yan. Hallelujah. Praise ye. Yah. Praise you. Yah. Walang praise you, Jehovah. Walang praise you, Yahweh. Meron nga nagsasabi eh, Yahoo. Yahoo daw. Kasi meron ng bahabahagya eh. Pero nagbase tayo kung ano yung pagpupuri sa kanyang pangalan. So, say amen. Traditionally, yung hallelujah, hindi nawala miski sa panahon pa ng una. Amen. So, yan ang purpose ngayon itong the scripture. Our vision is to faithfully proclaim Yah, yung tetragrammaton, ayun, and His word throughout the world by means of all our publication. Our primary means through the translating, printing, and publishing of literal translation of the scripture that is as accurate as we can make it. So magandang ambition nila, di ba? Kaya nga meron silang 1998 at tapos meron pa silang 2009 na sinisikap ng mga translator na ito na ibigay sa atin yung unang-una yung pangalan ng Creator at yung pangalan ng kanyang Redeemer. So, say amen. Dahil napakahalaga eh. We have restored the name of the Father, Yah, and His Messiah, Yahushua, while also preserving the Hebraic mindset of original writers. To the best of our ability. In so doing, we hope that it will shed further light on the understanding of the message of the scripture. Kasi mabubuksan ka eh. Ang laki ng pagkakaiba sa King James. Inisip ng mga nauna sa end time, King James talaga, King James ang dapat nating gamitin. Pero hindi eh. Ulang-una yung pangalan na wala eh sa King James eh. So say amen. Nawala. In so doing, we hope that it will shed further light on the understanding of the message of the scripture, thereby spiritually enriching the lives of its readers. Such a translation would be subject to ongoing revision as the ISR continues its quest to make it more and more accurate. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pagdating ng dalawang propeta dito, ito Hebrew yan, di ba?
Saan natin mapapakinggan yan? Dito sa half-hour silence. Nandito pa tayo. May 6 months pa para maabutan pa natin yan. Mga Hebrew yan. Mga ngaral sila sa Israel. Confirmation. Amen? Amen. Karagdagan sa atin yan. Bukod doon sa sinasabi doon na he that hath an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ibig sabihin yan, sabi ng Panginoon, purihin ninyo ako sa pangalan ko. Dahil aalisin na yung mga iba-ibang pangalan na ginamit para kay Baal Aalisin na yun. I believe, pati yung northern tribe na yan, ni Israel nung araw, kaya sila pinarusahan ng Panginoon. Naglagay sila ng mga sinasamba doon, ng mga kalp. Ang tawag ng Panginoon doon Baal. Worship of Baal. So, say amen. Samantalang sa Jerusalem, ang pinupuri siya. Yung totoong pangalan sa Jerusalem. Samantalang yung northern tribes ni Israel, iba na, sinasamba, names of Baalims na. So, say amen? Panahon na yan. Yung kinikwento ko, panahon niya ni Jeroboam na nahati ang Israel sa dalawa, southern at northern. Pagdating sa norte, mga kapatid, nagalit ang Panginoon. At sinugo niya yung kanyang mga sundalo para alisin ang mga Hudyo sa bahagi ng northern Israel. Kaya nga, Judah na lang ang natira, pagdating ng Panginoon. So, say amen. Pagdating ng Panginoon, yung 2 southern tribes na lang ang natitira. Shall we say amen? Yung 10 tribo, wala na. Kinaptured na ng mga Assyrians yan dahil sa kanilang pagsamba sa mga Baal, iba-ibang Diyos. To further this end, we also offer other publication that we believe may be excellent tools in the hand of those who seek for truth. Publications to date include the Scriptures 1998 and 2009. So doon tayo. Mag-install kayo nito sa Google. Wala ito sa apps. Sa Google ninyo makikita ito, Yung may parang espadang ganon. Including 1998 digital edition. As well as the well-researched book by Dr. C.S. Koster, Come Out of Her, My People. So yun, mga anak, napakahalaga na magkaroon tayo ng desire. Dahil sinabi ng Panginoon na yan, ang nais niya ay purihin siya sa kanyang personal na pangalan, yung kanyang proper name. So ito, ayan parang quit na yon. Ito, Yod. Tapos yung hey na yon, hey. Bob, hey. So titignan ninyo, pwede siyang Y, pwede siyang double E. Yung sound niya, sound. Yung Bob naman, pwedeng W o U. Yung hey naman, pwedeng H tsaka A. Kaya, possible na possible yung ya. Tama? Kasi kung gagamitin mo yung Y dito, at doon sa hey, pag ganun ang basa, pag ganun, pabaliktad. Ito ang una, pag ganun. Yan. Ya. Ay, yung Bob. Ay, doon, yun siguro binasihan na ng Jehovah, W-O-U.
Yaw. Yaw. Yung Bob. W-O-U. Yaw. Yahushua. Amen? So, say amen? Kung titignan mo, mabubuo doon yung pangalan ng Panginoon. Yahushua. Shua means salvation. So, yun. So, sa ngayon, dahil hindi naman tayo mga bihasa dyan sa mga letra na yan, mga anak, mga kapatid, ang tinitignan natin, yung sinasabi ng Panginoon, He that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Tama. Makailang beses na nangusap ang Panginoon. Sambahin niyo ninyo ako sa pangalan ko. So, amen? In that day, there shall be one Lord, and His name, one. Paano ka gagamit ngayon napakaraming iba-ibang pangalan ngayon na walang meaning? Kasi bawat pangalan sa Kanya may meaning. At siya ang nagbigay ng Kanyang sariling pangalan. Tignan natin, ano? Maaga pa naman eh. Wala naman kayong pupuntahan, ano? Genesis, mga anak. Pasensya na kayo, no? Madaming bersikulo kasi, mga ebidensya ito. So ito. Tignan natin ito. Exodus chapter 3 verses 13 to 16. May lakad ba kayo? May lakad kayo, senyas lang kayo, ha? Moises said to Elohim, yung makapangyarihan sa lahat, See, when I come to the children of Israel, ayan, yung Israel, nilagyan lang ng Y, ano? Israel. And say to them, the Elohim of your fathers has sent me to you. And they say to me, what is his name? So nagtanong si Moises. Tatanungin nila ako, ano pangalan niya? What shall I say to them? And Elohim said to Moshe, I am which I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. And Elohim said further to Moshe, thus you are to say to the children of Israel. Tingnan niyo yung tetragrammaton nandoon, ano, kasunod na, di ba? No, say amen. Ibig lang sabihin, yun ang pangalan na personal name. Bagaman nauna, yung salitang Elohim. Tama? Yeah, Elohim, your fathers, dinuktong sa personal name niya o proper name niya, dinuktong yung salitang Elohim. Meaning, pinapahalagahan yon yung proper name plus attributes. Tama? Yeah, Elohim of your fathers, the Elohim of Abraham, the Elohim of Isaac, the Elohim of Jacob has sent me to you. This is my name forever. This is my remembrance to all generations. Tandaan ninyo, hindi ko sinabing the Elohim of Jacob, Abraham, the Elohim of Israel. Hindi nga yun ang proper name. Kasi maraming simbahan
Marami silang paliwanag. May mga nagsasabi, ang pangalan niya si El, ang pangalan niya si Elohim, ang pangalan niya si I am that I am. Meron naman, siya si Adonai, siya si Jehovah, siya si Yahweh. Pero ito, ang totoo, tetragrammaton, pag pinag-usapan ay proper name. Yung tamang pangalan niya. Naintindihan natin? This is my name forever, and this is my remembrance to all generations. Go and you shall gather the elders of Israel together and say to them, Yah, pansinin ninyo, dumuktong na yung Elohim, di ba? Yah Elohim of your fathers, the Elohim of Abraham, of Yitzhak and Jacob, appeared to me saying, I have indeed visited you and seen what is done to you in Mizraim. So, yan. Isa lang akong hinahanap, ano? Exodus 3. Ito na ba yung kanina? Sa dami. Brother Johnson, nahihilo na ako. Ito. Exodus 6, chapter 1 to 3. And Yah said to Moshe, kasi pareho ng intro, no? Now see what I do to Pharaoh. For with a strong hand he is going to let them go, and with a strong hand he is going to drive them out of his land. And Elohim spoke to Moshe and said to him, I am, ito meron ng I am, diretso nito, Yah. Sabi sa amen. And I appeared to Abraham, ba't nagkaroon ng tuldok doon, question yan. Pero diretso ito, I believe, I am Yah, and I appeared to Abraham, to Yitzhak, and to Jacob as El Shaddai. Ayun. Amen? Nung siya pumunta kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ang ginamit nilang pangalan ay El Shaddai. Nagtatalo nga si Jacob, ano bang pangalan mo? Hindi siya sinagot. Tama lang ang pagkakasulat ni Moises. And by my name, Yah, was I not known to them? So, say amen? Hindi niya sinagot si Jacob. Nagtanong si Jacob, ano pangalan mo? Ang binigay niya lang ay Elohim. Pero dito, kay Moises, dahil siya yung writer ng 5 libro, nandoon yung tetragrammaton. Kasi importante yan sa pagpupuri Diba? In that day, there shall be one Lord, and His name, one. Yung pangalan na yon na hindi pinalitan yon. Shall we say amen? Si Kristo, ang anointed one, nagpalit ng pangalan. Ibig sabihin, yung kapag sinabi niyang, I have come in my Father's name, pag sinabi niyang ganon, ibig sabihin, sabi niya, naparito ako hindi sa aking kalooban, sabi niya, di ba? Ibig sabihin, naparito siya, talagang ang priority niya ay para ipakilala ang Ama sa langit. Tama ba? Ang problema ang ginawa ng mga taong ito, yung anak mismo ang ginawa nilang ama. Lalo lumaki ang problema nila ngayon. So, say amen.
lalong lumaki ang problema kapag ginawa mo yung anak na siya rin na mismo yung ama. Samantalang siya ang nagsasabi, naparito ako sa pangalan ng aking tatay. Ang purpose ko, ipakilala siya sa inyo. Pero hindi nyo ako tinatanggap. Yung pangalan ng ama, hindi nyo tinatanggap. Pag may dumating na sa kanyang sariling pangalan, siya ang inyong tinatanggap. Amen. And to Jacob as El Shaddai, and by my name Yah, was I not known to them. Pero tandaan natin, yung 5 books na yan, si Moises ang sumulat. Tama. Kaya may instances na yan na ginagamit na ni Moises yung pangalan. Tama. Shall we say amen? Sa panahon ng Genesis, ginagamit niya yun. Pero hindi alam ni Abraham yan. Kasi nakasulat na dun eh. Sinabi na niya eh. Hindi naman pwedeng tawag dito. Hindi naman ibig sabihin magkaroon ng ang Biblia na ang problema sa ganung bagay na tawag dito. Magkaiba. Ha? Ang malinaw niyan, sa iyo ko lang ipinaalam, Moses. Ang purpose ay maisusulat mo yung banal na kasulatan, yung 5 aklat na yan. Mai-insert mo yung pangalan ko. Shall we say amen? Ayun ang purpose na ipinaalam kay Moises. And by my name, Yah, was I not known to them. Amen. Nasa sa writer na yan. Kasi pwede niyang, yung Elohim, pwede niya i-replace ng Tetragrammaton eh. Di ba? So, say amen? Kasi siya yung writer eh. At wala namang problema. Kasi ang writer ng 5 aklat na yan, walang iba kundi si Moises yung inutusan. Tama. Kasi understood na yun. Pero ang mahalaga doon, ang mawawala yung personal name. O yung proper name ng Almighty. Dahil yung Almighty, attributes lamang yun. Ni Yah. At sinabi pa ng Biblia na ang dinatna ng salita ng Panginoon ay makapangyarihan. El. Siguro, kasi paulit-ulit na ako dito, no? Di ba alam, may purpose siguro, no? Hindi, ayan, meron. Hallelujah. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Father, in the name of the Father, His name is Yah. Amen. Praise the Lord. So, in the name of the Father, ipinangalan sa bugtong na anak.
Alisin ko na. Bigat eh. Praise the Lord. Amen. So I have come in my Father's name. Sabi ng Panginoon. So yun. Baptizing them inang utos baptizing them in the name of the Father. Magiging tanong kasi yun di ba? What's the name of the Father, di ba? Of the Son and of the Holy Spirit. So yun, yung Father, hindi na tayo tatanong pa doon dahil tetragrammaton nga, no? Amen? At ano ba ang pagbasa doon? Kung ano yung ipinangalan doon sa anak. Tama? Kasi pareho sila ng pangalan Sabi ng anak, I have come in my Father's name. Amen? So yung Father, walang iba kundi yung pinupuri natin ng hallelujah. Yung anak naman, yung tagapagligtas. I have come in my Father's name. Nakaduktong yung salitang Shua. So, ang name of the Father is the same as the name of the Son. Dahil Redeemer din ang Ama. Tama? Shall we say amen? Redeemer din ang Ama, Redeemer din ang Anak Pareho sila Kaya yung nakaduktong na yun na Shua or salvation, applicable din yon sa Creator. Tama? Pero yung gospel, pagka sinabing Yahushua, ang nasa kaisipan na ng mga tao ay yung bugtong na anak. Tama? Pero malinaw ang sinasabi ng anak, I have come in my Father's name. So say amen. Ngayon, in the name of the Holy Spirit, pag sinabi mong in the name of the Holy Spirit, walang iba kundi yung self-existing spirit. Tama? Pero may mga representative ito. Kagaya ng Son. Father, Son. Yung Son, ang nire-representahan niya, dahil siya ay image and likeness of God, ang nire-representahan niya, walang iba kundi yung Father. So, say amen. Ngayon, yung Holy Spirit nito, meron namang isang nilalang na nagre-representa ng banal na Espiritu. Ito natalakay na natin ng nakaraan, Kasi itong si Michael, sabi nga ni Brother Branham, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, sabi pala ni Brother Branham, Michael is Christ. So sabi naman ng isang Hebreo, ang ibig sabihin ng Michael, one who is like God. So say amen. Kaya pagdating doon sa Book of Revelation, merong isang anghel doon na nagsalita doon. I am the Alpha and the Omega. Kasi ito, naitanong sa akin to, noong isang mangangaral na nag-iimbita sa atin sa meron tayong gaganapin na ministerial meeting uli. Pero may mga tanong. Punta na lang natin, Revelation. Ito na ibahagi ko na, mga anak, Pero maganda ay ulit-ulitin natin para maglinaw po sa atin ito. At para dito sa hindi nakaintindi. So, dito.
Merong anghel na kausap si Juan, ano? Tama, Revelation 1:1, di ba? Shall we say amen? Ha? Punta muna natin yung Revelation 1:1 na yan. Revelation of Yahushua, Messiah. Ito'y panahon na umakyat ang Kristo sa kanan ng Ama. Ha? Ibig sabihin, nasa power na siya ng Ama. Tama? Ha? The revelation of Yahushua, Messiah. Kaya gano'n ang pagkakasabi. Meron siyang kapahayagan. Which Elohim, sino yung Elohim? Yung Ama. Tama? Gave Him to show His servants, yung mga manggagawa, what has to take place with speed. And He signified it, yung signified, pinatotohanan, di ba? Sa Tagalog. He signified it by sending His messenger. Ibig sabihin, merong messenger. Sino yung messenger na angel messenger? Tama. Yung kausap ni Juan, yung anghel na ito. Ha? Na nagpakita sa kanya ng aklat ng pahayag. Naintindihan natin? Singular angel lang ito, ha? Nakausap ni Juan, ha? Hindi marami. Bagamat may ilang tinig doon na marinig sa kalangitan, yung tinig ng Ama, yung tinig ng mediator, pero ang nagpapakita sa kanya ng vision ay yung anghel. Shall we say amen? And He signified it by sending His messenger to His servant Yohanan, who bore witness to the word of Elohim and the witness of Yahushua Messiah to all he saw. So, punta na tayo sa chapter 22. Huwag kayong maninibago dito, no? Kasi napakahirap talaga ng pamamaraan ng unawa, So, yan. And He showed me a river of water of life, clear as crystal, coming from the throne of Elohim and of the Lamb. Dito, yung trono ay nakaluklok si Elohim at yung kordero. Tandaan natin, si Elohim, Espiritu. Sabi nga, anong luklukan ang ibibigay mo sa akin? Di ba? Heaven is my throne and the earth is my footstool. Tama ba? So, ibig sabihin, Espiritu siya, hindi mo siya pwedeng ilagay sa isang luklukan. Kaya nga nandoon ang kordero bilang wangis at larawan ng Panginoon. Tama? Ha? Ito, and He showed me. Sino yung nagpapakita nito? Isang anghel kay Juan ng mga bagay na ito sa eternidad. Tuloy ko. Dito na tayo. Sa verse 4, and he shall see His face, and His name shall be upon their foreheads. So, ito na. Si Kristo ay nakita. Tama. Pero yung Ama, no man hath seen God at any time. Malinaw? Hanggang eternidad yun, hindi makikita ang Ama. Makikita ang Ama sa pamamagitan ng kanyang imahen, si Kristo. Yun, para malinaw sa atin. Verse 5, and night shall be no more, and they shall have no need of lamp or light of the sun, because Yah Elohim shall give them light, and they shall reign forever and ever. And He said to me, these words are trustworthy and true. And Yah Elohim of the set apart prophets had sent His messenger, eto na, yung messenger, yung anghel, to show His servants, fivefold ministry, or apostles, what has to take place with speed. Verse 7,
See, I'm coming speedily. Blessed is he who guards the words of the prophecy of this book. Kaya nga dito tayo tumututok eh. Tama. Ano sabi? Blessed is he who guards the words of the prophecy of this book. Shall we say amen? Huh? And I, Yohanan, saw and heard these matters. Si John yun. And when I heard and I saw, I fell down to worship before the feet of the messenger. Pag sinabi kong messenger, angel yon. Ha? Who showed me these matters. And he said to me, see, do not, for I am your fellow servant. Kasi yuyukuran niya eh. Sa verse 8, di ba? Sabi dito, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these matters. And he said to me, do not, for I am your fellow servant, and of your brothers and prophets, and of those who are guarding the words of this book. Worship Elohim. So, iisa lang yung dapat sambahin bilang Diyos. Tama? Si Elohim. And he said to me, do not seal the words of the prophecy of this book, yung book of Revelation, because the time is near. He who does wrong, let him do more wrong. He who is filthy, let him be more filthy. He who is righteous, let him be more righteous. And he who is set apart, let him be more set apart. Yung mga banal ay kailangan magpakabanal pa. So 12, and I see, I am coming speedily. Sino nagsasalita? Yung angel. Diba? On the behalf of Christ. Tama? Kaya nga yung angel na to, ginagamit yung pangalan ni Kristo. Diba? Anong pagkakasabi? I send before you my messenger, and siya isa sa inyo. Siya isa sa inyo. Ang comforter, susuguin ko sa inyo. Shall we say amen? Ha? Yung angel na yon. Kasi pinag-uusapan doon, ministry, sa chapter 14, 15, 16 ng aklat ni Juan. Yung helper doon, yung comforter doon, walang iba, yung anghel ni William Marion Branham. Yung anghel nakausap ngayon ni Juan. Diba? Ang sabi ng anghel, I am the Aleph. Kinakagat kasi ako ng lamok, kaya hindi ako concentrate. Pero hindi siya mananahig, kaya natin labanan yan eh. I am Aleph and the Tau, or I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Siya yung nagsalita, yung anghel eh. Tama! Amen! Pero alam ni Juan na ito ay salita ng ating Panginoong Jesucristo, kasi yung bunga niya doon eh sa chapter 8. Buksan na muna natin chapter 8. Chapter 1 verse 7 and 8. Dito muna tayo. Ito. Ito. So verse 8. I am the Aleph and the Tau, the beginning and the end, says Yah. Si Yahweh pala, salita pala niya yun. Amen? Ng Creator. Who is and who was and who is to come, the Almighty. Pero dito, kwento na lamang ni Juan ito. Shall we say amen? Introduction niya sa sulat niya sa Book of Revelation.
And I, Yohanan, both your brothers and co-sharer in pressure and in the reign and endurance of Yahushua Messiah, came to be on the island that is called Patmos for the word of Elohim and for the witness of Yahushua Messiah. Kaya dalawa ang pinatototohanan ni Juan, yung sinabi ng Ama at yung sinabi ng Anak. Naintindihan natin? Naintindihan nyo? Tuloy ko lang. I came to be in the Spirit on the day of Yah, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet, saying, I am the Aleph and the Tau, the first and the last. And write in a book what you see, and send it to the seven assemblies of Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, and to Philadelphia, and Laodicea. Tingnan niyo sa 17, talong ko lang sa 17. And when I saw